Bakit? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Anong ginawa ko para makipaghiwalay ka sa akin? Sabihin mo! Wala kang ginawang kahit na ano, Jenny. Ayoko nakikita kang umiiyak. Kung ganun, bakit ka nakikipaghiwalay sa akin? Mas lalo ka lang mahihirapan kung magpapatuloy pa tayo. Sana maunawaan mo, buo na talagang desisyon ko na makipaghiwalay sa'yo. Hindi ako papayag! Sabihin mo muna kung anong dahilan mo! Bakit bang hirap mong kausapin? Dahil ayaw mo sabihin kung anong dahilan ng pakikipaghiwalay mo! Kahit naman sabihin ko, hindi mo pa rin tatanggapin eh. Meron namang iba! Yun ba ang dahilan mo? Sabihin mo! Sino ang pinalit mo sa akin? Wala akong ibang babae. Sinungaling! Nararamdaman kong yun ang dahilan mo! O sige, meron na akong ibang babae. Ano, masaya ka na? Ang hayop ka! Ang sama mo! Pagkatapos kong ibigay ang lahat sa'yo, ikaw lang ang minahal ko, alam mo yan! Pwede ba? Huwag kang mag-iskandalo dito. Pinagtitingin na tayo ng mga tao, hindi ka ba nahihiya? Ako pa bang mahihiya pagkatapos sa mga ginawa mo sa akin? Ano pa bang kulang sa akin? Ano pa bang hindi ko nagagawa para sa'yo? Huwag mo lang ako iiwan. Sabihin mo kung ano pa ang dapat kong baguhin. Gagawin ko. Huwag mo lang ako iiwan. Wala kang dapat baguhin o gawin. Ayoko na talaga sa relasyon natin. Talagang iiwan mo ako ng dahil sa ibang babae. Pwede bang malaman ko sino ang ipinagpalit mo sa akin? Bakit kailangan mo pang malaman? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung sino siya. O sige, kasamahan ko sa trabaho. Sheila ang pangalan. Talaga bang hindi na magbabago isip mo? Talaga bang hihiwalayan mo na ako? Sabi ko naman sa'yo buo na ang desisyon ko. Hindi na magbabago pa. Dapat nga nung 1 linggo pa ako makikipaghiwalay sa'yo Kaso kaarawan mo nun. Hindi ko kaya makipaghiwalay sa'yo, Marlon. Jenny, marami pa namang lalaki dyan Makakahanap rin ng masigit pa sa akin. Baka nga wala pang 1 buwan meron ka nang papalit sa akin. Ganun ba ang pagkakakilala mo sa akin? Para nagpapalit lang ng damit. Mabuti pa alis na ako. Yun lang naman talagang sadya ko Baka mamaya mag-away na naman tayo. Teka lang, Marlon. Huwag ka munang umalis. Nag-uusap pa tayo. Walang nagawa si Ate Jenny kundi ang mapahagulgol na lamang sa sama ng loob. Si Kuya Marlon naman, habang naglalakad ay may sumilay ng ngiti sa labi. Masayang masaya kasi ito. Dahil sa wakas nakalaya na sa relasyon nila ng nobyang si Ate Jenny. Malaya na sila ng bagong nobya nito. Naabutan ko si Kuya Marlon na masayang nakikipagkwentuhan sa babae sa sala. Hindi ko maiwasan na magtaas ng kilay ng mga oras na yon. Mukha kasing iba na naman ang babaeng gusto ng kapatid ko. Naiiling na lang ako na maisip ko kung paano niya idinidispatch ang mga dating nobya. Sa lahat pa naman na naging karelasyon nito, si Ate Jenny ang pinaka nagustuhan ko. Bukod kasi sa maganda na, napakabait pa nito. Unang kita ko palang rito alam ko nang mabait talaga at hindi lang pakitang taong pagtrato sa amin. Isang tikim ang ginawa ko para makuha ang atensyon ni Kuya at ng bago niyang babae. Napatingin naman bigla sa akin si Kuya at nahihiya namang sumulyap sa akin ng babae. Nandiyan ka na pala, Dindin. Siya nga pala, ang ate Sheila mo. Hi, ikaw na bang bago ni Kuya? Dindin, pwede bang ibili mo muna kami ng merienda sa labas? Kanina pa kasi kami nagugutom Kanina pa pala kayo gutom. Bakit? Huwag ka na magreklamo. Ito na yung pera. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa ipinag-uutos ni Kuya. Tinitigan niya kasi ako ng matalim. Alam ko kasi kapag ganun na ang tingin niya sa akin. Kaya sa malintikan na naman ako, pahablot ko na lang kinuha sa kamay niya ang pera at saka lumabas ulit ng bahay. Tamang-tama naman na meron naglalako ng turon kaya yun na lang ang binili ko. Pagkatapos nagtungo naman ako sa tindahan ni Aling Delia para bumili ng malaking soft drink. Pagdating ko sa bahay wala ang dalawa.
Tinawag ko pa ang pangalan ni Kuya Marlon. Baka kasi nasa kusina ang mga yon. Pero wala rin doon. Nang mailapag ang merienda na pinabili sa akin, akma na sana akong papasok sa kwarto ko. Nang maulinigan ko ang maharot na tawa sa kabilang kwarto. Magkatabi kasi ang kwarto namin ni Kuya. Bigla na lang umakyat ang dugo ko sa ulo. Kaya naman sa sobrang inis, pabalibag kong isinara ang pinto ng kwarto ko. Bandang hapon na nang lumabas ako. Siguradong nakaalis na ang bisita. Naabutan ko pa si Kuya na nanonood ng TV sa sala. Nasaan ang bisita mo? Kanina pa umalis. Anong pangalan ng babaeng yon? Sheila. Tsaka maging mabait ka sa kanya kapag nandito siya. Ibig sabihin yan, wala na kayo ni Ate Jenny? Ganun na nga. Kaya kung pwede, wag mo nang mababanggit ang pangalan ng babaeng dito sa bahay. Si Sheila ba ang dahilan kung bakit mo siya hiniwalayan? Hindi na kami magkasundo kaya kami naghiwalay. Walang kinalaman si Sheila. Oh, talaga? Saan mo naman nakilala ang Sheila na yon? Kasamahan ko siya sa trabaho. Tingin ko parang hindi na dalagang itsura. Tsaka, mas dihamak naman na mas maganda pa rin si Ate Jenny sa kanya. Hiwalay sa asawa si Sheila at may 2 anak. Ano? Ipinagpalit mo lang si Ate Jenny sa isang babaeng may asawa at anak na? Anong masama? Ang mahalaga, nagmamahalan kami ni Sheila. Talaga? Ilang babae na ba ang sinabihan mo ng ganyan? Aba, hindi ko na nga mabilang kung ilang babae na ba ang dinala mo rito eh. Pwede ba? Wala kang pakialam sa akin. Kuya mo pa rin ako. Kaya umayos ka sa pakikipag-usap mo dyan. Hindi ka ba natatakot sa karma? Bakit naman ako makakarma? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi pa ba masama yung pinaglalaroan mo ang mga babaeng nagiging nobya mo? Maayos naman lahat ng pakikipaghiwalay ko sa kanila eh. Walang samaan ng loob. Eh paano kung makatagpo rin ako ng tulad mo balang araw? Gawin din nila ang mga ginagawa mong paglalaro. Sa tingin mo kaya matutuwa ka? Hindi mangyayari yan. Siyempre pipili ka ng seryoso sa'yo. Tsaka, sabi ko nga sa'yo, maayos ang pakikipaghiwalay ko sa kanila. Kaya hindi ka makakarma. Bago pa ako makasagot, tinalikuran na ako ni Kuya. Nasundan ko na lang siya ng tingin papasok sa kwarto niya. Sa ilang taon saksi ako sa papalit-palit ng nobya ni Kuya. Kahit ang mga magulang namin ay hindi sang-ayon sa mga ginagawa nito. Maraming beses na rin itong pinayuhan at pinagsabihan pero hindi pa rin talaga nakikinig. Responsable naman si Kuya Marlon. Katunayan ng magkasakit ang aming ama. Nagtrabaho na lang ito para matugunan ang pangangailangan ng pamilya namin. Natigil lamang ang aking pagmumuni-muni nang dumating na ang aming mga magulang. Galing ang mga to sa probinsya. Namayapa na kasi ang pinakamatandang pinsan ni nanay. Isang linggo rin na malagi ang mga magulang ko doon. Sinalubong ko sila at saka nagmano. Kinuha ko na rin ang kanilang mga dalang bagahe. Nasaan ang Kuya Marlon mo? Nasa kwarto po. Tulog kaya? Baka po, kasi kung hindi, lumabas na sana yon. Tsaka baka pagod din. Napagod siguro sa pagbabantay sa pwesto natin. Napakasipag talaga ng kuya mo. Dadalhin ko na po to sa kusina, tong pinamili nyo. Nagugutom na po ba kayo? Magluluto na ako ng maaga. Busog pa naman kami. Nagmerienda kami sa istasyon ng tren. Ipagtimpla mo na lang ng kape ang tatay mo. Sige po, Nay. Dinala ko na sa kusina ang mga pasalubong ni na tatay at nanay. Saka ko nagtimpla ng kape. Nagkwentuhan pa kaming 3 sa sala hanggang mapunta ang usapan namin sa nobya ni Kuya. Yung isang balot nga pala dyan kay Jenny. Kailan kaya ulit dadalaw ang batang yun dito sa bahay? Huwag na po kayong umasa na nadadalaw pa sa atin si Ate Jenny. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po, Nay, wala na po sila ni Kuya Marlon. May iba na po si Kuya. Katunayan nga po niyan, dinala pa niya rito kanina. Kailan ba magtitino ang kuya mo? Ewan ko ba dyan kay Kuya? Hindi naman gwapo pero napakababaero naman. Sa lahat pa naman ng babaeng ipinakilala niya si Jenny talaga ang nagustuhan ko. Bukod sa maganda at mabait
Marunong pang makisama. Siya nga din po talaga ang gusto ko para kay kuya. Pero ano pong magagawa natin? Buhay naman niya yan. Ay, kahit na ba, nagmamalasakit lang tayo sa kanya. Hindi ba sinabi mo dinala niya rito sa bahay ang bago niyang nobya? Ayos naman ba? Baka po hindi niyo magustuhan. Bakit naman? Kasi po, hiwalay sa asawa at may 2 anak. Ano ka mo? Hiwalay at may anak pa? Opo, kaya wag na kayong magulat ni tatay kung sakali man na sa 1 linggo iba na naman ang nobya ni kuya. Palagay ko, hindi rin tatagal dun si kuya. Naiiling na lang sina tatay at nanay. Kita sa buong mukha nila lalo na si nanay ang pagkadismaya sa ginagawa ni kuya. Nung hapunan na lumabas si Kuya Marlon sa kwarto niya. Nagulat pa siya nang makita na dumating na pala ang mga magulang namin. Napansin ko ang pag-ilap ng mga mata nito at tumingin sa akin. Nagpatay mali siya naman ako. Itinuloy ko na lang ang paghahain sa mesa. Kanina pa po ba kayo dumating? Oo, mag-usap nga tayo Marlon. Siguro nagsumbong sa inyo si Dindin, no? Sinabi nga niya na galing dito ang bago mong nobya. Tama ba na hiwalay sa asawa at may mga anak pa? Tama po. Wala naman po siguro masama kung may mga anak na siya. Ang importante naman po nagkakasundo kami. Hindi ko siya minamaliit. Sa katunayan nga niyan naaawa pa ako sa kanya. Kilala kita Marlon. Kung hindi mo nga nagawang seryosohin si Jenny, ang ipinalit mo pa kaya sa kanya? Huwag niyo naman ako kagad husgahan. Anong wag husgahan? Mahal ko naman po si Sheila. Tanggap ko ang nakaraan niya. Talaga ba? Oo naman, Nay. Parang wala naman kayong tiwala sa akin yan. Puro ka kasi kalokohan sa babae kaya hindi mo maiaalis sa amin ang tatay mo na magduda sa intensyon. Nay, mahal ko po si Sheila. Siya po ang gusto kong makasama. Ganyan din ang sinabi mo sa amin tungkol kay Jenny. At sa iba mo pang naging nobya. Hindi na nun nakaimik si kuya. Napabuntong hininga na lang ito habang nasa bulsa ng suot na pantalon ng 2 kamay. Kahit alam kong masama ang loob, sumabay pa rin sa amin sa hapunan si Kuya Marlon. Pinagsabihan din siya ni tatay. Hindi nga lang katulad ni nanay, mas mahinahon itong kinausap si Kuya Marlon. Pinayuhan lang si kuya na mas mag-ingat sa mga desisyong ginagawa. Baka bumalik umano rito ang karma. Puro tango naman na naging tugon ni Kuya Marlon. Matulis na lumipas ang 2 linggo. Napansin ko noon na ilang araw nang hindi pumupunta sa bahay si Sheila. Lagi rin nagmumukmuk sa bahay si Kuya Marlon. Minsan nakaupo ito sa balkonahe. Hindi ko na natiis na hindi ito tanungin. Bakit hindi na ata pumupunta dito si Ate Sheila? Hiwalay na kami. Ha? Ang bilis naman. Marami kami hindi na pagkakasunduan Kaya naghiwalay na lang kami. Samantalang dati kung umasta ka parang mahal na mahal mo siya. Tapos ngayon, kesyo marami kayo hindi na pagkasunduan, hiwalay agad. Wag mo na nga muna akong kausapin, pwede? Ba't galit ka? Paano? Alam ko naman kung saan patungo ang usapang to Tapos magsusumbong ka na naman kinanay. Paano? Wala ka lang ginawang tama. Kung ikaw ba naman nagtitino na. Bahala ka na nga dyan. Nananahimik ako, ginugulo mo ako. Tinalikuran na ako ni kuya. Alam kong naiinis na talaga siya sa akin. Ang gusto ko lang naman ay magbago na siya. Ayoko din kasi na pagdating ng araw ay pagsisisihan niya ang mga ginawa niya. Nang sumunod na mga araw, panay ang labas ni kuya kasama ang barkada nito. Madalas madaling araw nang umuwi at lasing pa. Kaya naman hindi maipinta ang mukha ni nanay lagi. Kung kailan tumanda ang kuya mo, tsaka naman naging sakit ng ulo. Baka po dinidibdib lang niya ang paghihiwalay nila ni Ate Sheila. Malabo yan. Minsan nakita ko si Sheila sa bayan, nagkausap kami. Yung kuya mo pala ang nakipaghiwalay dahil meron na nagugustuhan na iba. Sabi ko na nga ba, puro na lang dahilan niya hindi magkasundo sa maraming bagay. Yung pala, sadyang babaero. Naaawa ako sa mga babaeng yon. Kailan ba magtitino ang kuya mo?
Hayaan na lang po natin siyang kusang matauhan. Kesa naman mamroblema kayo. Kunot na kunot ang noo ni nanay nang kausap ako tungkol kay Kuya Marlon. Dahil dadalawa lang kami magkapatid, madalas akong laging sumbungan ni nanay sa mga kalokohan ni Kuya sa mga babae. Sumunod na araw kinausap kami ni nanay. Kailangan daw namin umuwi ng probinsya ni na tatay. Wala naman akong tutol pero si Kuya todo protesta. Kasal kasi ng isang kamag-anak namin at gusto ng tatay namin na kasama kami magkapatid. Pagkakataon na raw yun para makilala kami ng mga pinsan namin. Parang reunion na rin daw. Kayo na lang po umuwi. Ako lang po magbabantay ng pwesto natin sa palengke. Hindi mo kailangan bantayan pa dahil naroon naman si Isko. Siya na ang bahala roon. Mapagkakatiwalaan naman ang taong yon. Nay, alam niyo naman po na hindi ko gusto ang buhay probinsya. Isang linggo lang naman tayo mahigit doon. Hindi naman tayo titira doon. Kahit na po, Nay. Minsan lang makiusap ang tatay nyo. Pagbigyan nyo na. Pero Nay, ayoko talaga. Kahit anong pangungumbinsi ni nanay, hindi niya talaga napilit si Kuya Marlon. Dismayado tuloy ang mga magulang namin na imbis na buong pamilya kaming uuwi ay kulang ng isa. Ngunit isang araw bago ang nakatakda naming pag-alis, nagsabi si Kuya na sasama na siya. Hindi ko tuloy maiwasan na magduda sa kanya. Anong nakain mo at nagbagong isip mo? Gusto ko lang sumama. Tsaka, nakukonsensya kasi ako na hindi mapagbigyan si tatay. Yan ba talaga ang totoong dahilan mo? Oo naman. Ramdam ko na may tinatago si Kuya sa akin. Hindi kasi siya makatitig ng diretso sa mga mata ko. Hinayaan ko na lang muna. Dahil may pakiramdam ako na malalaman ko rin naman sa mga susunod na araw kung meron man siyang itinatago sa akin. Kinabukasan madaling pa lang ay gising na kami. Nasa sala na rin si Kuya noon at nakahanda na ang mga gamit ito na dadalhin. Ilang sandali pa, dumating na rin ang sasakyan na maghahatid sa amin sa terminal ng bus. Sa loob ng ilang oras naging matiwasay naman ang biyahe namin. Kung tutuusin hindi naman ganun kalayo ang probinsya ni tatay kumpara sa probinsya ni nanay. Pero ayon sa kwento ni tatay sa amin, medyo liblib na ang kanilang baryo at makaluma pa rin ang paniniwala ng mga tao doon. Pagbaba namin ng bus, naghihintay na sa terminal ang pinsan ni tatay. May dala itong jeep na sasakyan namin. Nagmano lang kami magkapatid dito at saka umalis na rin kami agad. Isang sinaunang bahay ang dinatnan namin. Kahit saan ko yata ipaling ang paningin ko, puro lumang gamit ang nakikita ko. Naroon na rin ang iba naming kamag-anak. Masaya nila kaming sinalubong at binati. 3 palapag ang bahay na yon at sa ikalawang palapag ng bahay kami binigyan ng kwarto. Kasama ko rin ang pinsan kong babae na hindi nalalayo sa akin ng edad. Sa ibang lugar rin sila nakatira ng pamilya nito. Dumayo lang daw para sa kasal ng aming kamag-anak at parang reunion na rin namin. Si Kuya naman ay solo lang sa silid nito. Napag-alaman ko rin na ang bahay na yon ay tanging binatang pinsan lamang ni tatay ang nagmamantini. Dahil napagod sa biyahe, hindi ko akalain na makakatulog ako ng mahimbing. Nagising lang ako nang gisingin ako ni nanay para maghapunan. Ang presko kasi ng hangin, ang sarap matulog. Mamaya mo na ituloy ang tulog mo. Kumain ka muna sa baba, nandun na ang kuya mo. Sige po, Nay. Susunod na lang po ako. Maghihilamos lang ako sandali. Tumangulang si nanay at saka lumabas na ng silid namin ng pinsan kong si Malu. Tumayo ako para isara ang bintana. Napigil sa ere ang bala ko sanang pagsasara sa bintana nang makita ko sa kabilang daan, malapit sa poste ng ilaw ang isang babaeng nakatayo. Natitiyak ko na sa bahay siya nakatingin. Nang maramdaman siguro nito na nakatingin ako sa kanya, dali-dali yung tumalilis ng alis. Sino kaya yun? Parang pamilyar siya sa akin. Sayang, hindi ko naaninag yung mukha niya. Hindi muna ako umalis sa kinatatayuan ko. Tinanaw ko muna ang labas ng bahay. Hindi naman magkakalayo ang mga bahay.
Napansin ko lang na malalaki ang lote ng bawat bahay at maraming puno ang nakapaligid. Maya-maya bumaba na ako. Naabutan ko si Kuya at ang iba pa naming pinsan na naroon. Tumabi ako kay Malu at nagsandok na ng pagkain. Naroon sa sala ang mga magulang namin. Kausap ang iba pa naming kamag-anak na galing rin sa ibang lugar. Nang matapos ang hapunan, nagtulong-tulong kami ng mga pinsan kong babae sa pagliligpit ng pinagkainan. Nung matapos kami, nagpaalam lang ako sandali na magpapahangin sa labas. Naabutan ko dun si Kuya na malalim ang iniisip. May problema ka ba, Kuya? Wala naman. Bakit mo naitanong? Malalim ang iniisip mo eh. Tsaka kilala kita kapag merong bumabagabag sa'yo. Ikaw talaga. Kung ano-ano mga sinasabi mo. Wala akong problema. Sige, magkaila ka pa. Malalaman rin namin yan ni nanay. Wala nga sabi akong problema eh. Ikaw lang nag-iisip niyan. Sabi mo eh. Kung meron man akong iniisip, kung paano ako makakahanap ng trabaho. Isang taon na rin kasi akong bakante. Nainip na rin ako. Maganda yung plano mo. Kesa naman puro pambababae na lang ang inaatupag mo. Ayan ka na naman eh. O bakit? Totoo naman ah. Kasalanan ko ba kung marami nagkakagusto sa akin? Ang lakas ng hangin dito sa probinsya, no? Bahala ka na nga dyan. Papasok na nga sa bahay. Naiiling pang sabi ni Kuya habang naglalakad papasok sa bahay. Naiwan naman ako sa labas. Ninamnam ko ang malamig na simoy ng panggabing hangin. May kalahating oras din ako nagtagal sa labas. Kung hindi pa ako pinapak ng mga lamok, hindi pa sana ako papasok sa loob ng bahay. Kahit mahaba ang tulog ko nung hapon, nakatulog pa rin ako ng mahimbing nung gabing yon. Kinabukasan maaga akong bumangon. Tulog pa si Malu sa kama nito. Kaya dahan-dahan akong lumabas ng kwarto namin. Sa kusina, naabutan ko si nanay at isa ko pang tiyahin na naghahanda ng almusal. Lalabas lang po muna ako, Nay. Sasamantalahin ko na habang nandito tayo. Iikutin ko lang buong paligid. Hindi ka ba muna magkakape para mainitan yan sikmura mo? Mamaya na lang po. Hindi naman po ako magtatagal eh. O sige, pero huwag kang lalayo ha. Hindi mo kabisado ang lugar na to. Opo, Nay. Nagmadali na ako sa paglabas ng bahay. Sandali ako huminto bago lumabas ang lumang gate. Naglakad-lakad lang ako sa tabing daan. Marami na rin namang tao sa paligid kahit maaga pa. Kanya-kanya silang toka sa mga gawain nila. Dahil nawiwili na sa paglalakad, hindi ko na malaya na napapalayo na pala ako. Pabalik na sana ako nang matanaw ang isang babaeng naglalakad papunta sa direksyon ko. Habang palapit ito, nagiging pamilyar ang mukha nito. Biglang sumilay sa akin ang isang ngiti. Ate Jenny! Anong ginagawa mo rito? Taga rito ang pamilya ni tatay. Nandito kami kasi para sa kasal ng isa naming kamag-anak. Kasabay na rin ang reunion. Anong ginagawa mo rito? Taga rito talaga ako. Talaga? Ang pagkakataon nga naman. Oo nga eh. Kasama mo ba kuya mo? Oo, nasa bahay siya. Kumusta naman siya? Ayos lang naman. Wala na sila nung Sheila. Hindi ko lang alam kung sino na ang bago niya. Hindi na talaga magbabago ang kuya mo. Pasensya ka na ha. Ang totoo niyan, nagulat kami nung sabihan kami ni kuya na wala na kayo. Botong-boto pa naman sa'yo ang mga magulang namin. Tanggapin na lang natin siguro na hindi kami para sa isa't isa. O paano? Alis na ako. Teka lang, saan nga palang bahay mo rito? Banda ron pa. Sundan mo na lang ang daan na to. Yung pinakahuling bahay, yun ang bahay ko. Sinundan ko pang tinuturo ni Ate Jenny. Wala naman akong nakitang kabahayan doon. Nang tingnan ko siya, mataman ang titig niya sa akin. Ngumiti pa siya bago nagpaalam na uuwi na. Ako naman nasundan na lang siya ng tingin. May iba akong nararamdaman sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Una pa lang na ipakilala siya ni kuya noon.
Naging magaan na agad ang loob ko sa kanya. Likas kasing mabait ang babae at malambing. Nang mga oras na yun, pakiwari ko estranghero ang babae. Wala kasi akong naramdaman na pagkasabik na makita ito. Parang ordinaryong kakilala lang. Inalis ko na lang sa isipan ko ang mga naiisip ko. Baka nag-iba na lang talaga dahil hindi na siya nobya ni Kuya. Naglakad na lang ako pabalik ng bahay. Pagdating doon, nakaluto na si nanay. Pagkatapos ng agahan, binanggit ko kay nanay na nagkita kami ni Ate Jenny. Bakas kay nanay ang pagkabigla nang malaman na tagaroon din ng babae. Nagulat nga din po ako eh. Hindi niya kasi nabanggit noon na taga rito siya. Kumusta naman daw siya? Tingin ko galit pa rin siya kay Kuya. Nakita ko yun sa mga mata niya kanina. Pero tingin ko, tanggap na niya na wala na sila ni Kuya. Ay, gusto ko sana siyang imbitahin dito. Kaya lang baka hindi magustuhan ng kuya mo. Yun nga po eh. Tsaka mas mabuting wag na silang magkita. Mas nakakaawa kasi si Ate Jenny. Naalala ko pa nung huli kaming nagkita. Parang wala na siyang pag-asa ng mabuhay. Mabuti nga, nalampasan na niya ang nangyari sa kanya. Sana makahanap siya ng lalaking totoong magmamahal sa kanya. Sana nga po. Hindi na muli namin napag-usapan nun ni nanay si Ate Jenny. Naging abala na rin kasi kami para sa paghahanda sa kasal ng isa naming kamag-anak. Balit tiyahin namin ang ikakasal, na mas matanda lang ng ilang taon kay Kuya Marlon. Dagsa ng bisita ng araw na yon. Puro mga kamag-anakan namin na mula pa sa iba't ibang lugar. Nagmistulang reunion na rin ang pamilya namin yon. Hindi ko akalain na ganun kalaki ang pamilya ng aking ama. Inabot ng gabi ang kasiyahan. Pero ako 10:00 pa lang ay umakyat na sa taas ng kwarto para magpahinga. Kinabukasan, maaga ulit ako lumabas ng kwarto namin. Pagdating ng kusina, wala pang taong gising. Kaya naman naisipan ko na lang na lumabas ng bahay. Para bang may sariling isip ang mga paa ko na tinugpa ang daan papunta sa bahay ni Ate Jenny. Agad ko naman natagpuan ang bahay nito. Nasa pinakadulo na pala at wala ng kapitbahay. Kung luma ang tinutuluyan naming bahay, mas luma ang bahay nito. May mga bahagi na rin ng dingding ang sira-sira. Malawak ang bakuran nito, pero puro matataas at ligaw na damo ang nakatanim. Nagdadalawang isip tuloy ako kung kakatok pa. Kung susuriin kasi, parang wala nang nakatira sa bahay na yun. Sa huli pinili ko na lang ang umalis. Lingid sa aking kaalaman, may humawi sa kortina sa ikalawang palapag ng bahay. Pagbalik ko sa bahay, gising na si nanay. Kagabi pa pala nakaalis ang ibang bisita. Ang ilan naman nilang kamag-anak ay ngayon nang alis. Naroon din ang kapatid ko na kababakasan ng pagkainip. Kailan po tayo uuwi? Baka sa makalawa na tayo uuwi. Gusto pa kasi samantalahin ng tatay niyo ang pagkakataong ito na sama-sama tayo rito. Kasi nay, bala ko na kasing maghanap ng trabaho eh. Ilang araw lang naman ang hihintayin mo. Pagbigyan mo na ang tatay niyo. Walang nagawa si Kuya Marlon kundi ang tumango na lamang. Nang lumabas ito ng bahay, nasundan ko pa siya ng tingin. Hindi talaga sanay ang kapatid ko sa sobrang tahimik na lugar. Hindi katulad ko, kahit laking syudad, may pagkakataon na gusto ko ang buhay probinsya. Nung hapon, ang pinsan na nangangalaga at ang pamilya ko na lang ang naiwan sa bahay. Nagpaalam na rin si Malu at ang pamilya nito. Nasa sala ako nang pumasok si Kuya na namumutla. Bakit ang itsura mo parang nakakita ng multo? Ha? Kasi parang nakita ko si Jenny sa labas. Nakita mo si Ate Jenny? Nasaan siya? Imposible. Baka namalikmata lang ako kanina. Baka nga si Ate Jenny ang nakita mo. Teka nga, baka nasa… Hindi nga siya yun. Baka ibang tao lang. Akit muna ako sa kwarto. Ano nangyari sa kuya mo at nagbabadaling umakyat sa itaas?
Nakita daw po niya si Ate Jenny. Ganun ba? Bakit ang itsura na parang ibinabad sa suka ang muka? Baka po hindi lang niya inaasahan na makikita rito si Ate Jenny. Siguro nga, hindi kaya may ibig sabihin ng pagkikita nila. Kung ang ibig niyo pong sabihin, baka magkabalikan pa sila, malabo na po yun. May bago ng nobya si Kuya. Tingin ko din, hindi na interesado sa kanya si Ate Jenny. Hindi bumaba si Kuya Marlon sa hapunan ng gabing yon. Nagpasabi na lang ito na busog pa at matutulog na lang. Kinabukasan napansin ko na balisa pa rin si Kuya. Kaya hindi na ako nakatiis na usisain siya. Kahit naroon lang ang mga magulang namin. Dahil sa pagkikita ba ninyo ni Ate Jenny kaya ka balisa hanggang ngayon? Pwede ba? Huwag mo na nga mabanggit-banggit ang pangalan niya. Bakit naman? Para naman wala kayong pinagsamahan yan eh. Kahit meron pa kaming pinagsamahan, ayoko na siya mapag-usapan pa. Grabe ka naman. Ikaw na nga to may atraso sa tao, parang ikaw pa tong galit. Hindi naman sa ganun. Tsaka natural lang na magkita kayong dalawa. Taga rito din kasi ang pamilya niya. Anong sinabi mo? Nagkita kami nung isang araw. Nabanggit niya na taga rito siya. Nagkita rin kayo at nagkausap? Tama ba? Oo. Nabanggit ko nga kay nanay eh. Gusto pa sana namin papuntahin dito kaso baka magalit ka. Teka, totoo bang nakausap mo siya? Hindi ka ba nagbibiro? Ay, bakit ko naman gagawing biro ang ganong bagay? Huwag mong sabihin na apektado ka sa paghihiwalay nyo. Hindi yun. Ano? Imposible kasi na makita mo at lalong makausap si Jenny. Dahil wala na siya. Patay na si Jenny. Isang linggo pagkatapos namin maghiwalay, kinitil niya ang sarili niyang buhay. Kailan ko lang din nalaman. Napanganga na lang ako ng mga oras na yon. Tila ayaw tanggapin ng utak ko ang mga sinabi ni Kuya. Maging ang mga magulang namin ay sandali ring napatulala sa naging takbo ng usapan naming magkapatid. Hindi ako makapaniwalang wala na si Ate Jenny. Maraming tanong ang naiwan sa utak ko. Isa na ron kung bakit hindi nakarating sa amin ang nangyari dito. Ibig bang sabihin nun multo ang nakausap ng kapatid mo? Talaga bang nakita mo si Janet nakausap? Oo naman. Hindi ako nagsisinungaling. Tinuro pa nga niya ko saan ang bahay niya eh. Pero wala na siya. Kaya imposibleng sinasabi mo. Hindi na lang ako umimik. Bigla rin ako naguluhan sa nangyayari. Muli kong binalikan ang pagkakataon na nagkausap kami ni Ate Jenny. Maliban sa pakiramdam na parang estranghero to sa akin, wala naman akong kakaibang nararamdaman sa kanya. Hanggang mahiga ako ng gabing yon, laman ng isip ko ang pangyayaring yon. Kinausap din ni nanay si Kuya kanina. Baka kasi binibiro lang ako nito. Pero tiniyak nito na totoo na wala na nga si Ate Jenny. Ang nakakapanlumo pa, nagdadalang tao di umano ang dating nobya. Nang kitlin nitong sariling buhay. Mag-uumaga na rin nang maramdaman kong unti-unti nang bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Kinabukasan, nagpasya na kaming umuwi na lamang at wag nang tapusin ng ilang araw. Nang araw ding yon bumiyahe na kami pa uwi. Pagdating sa bahay namin, naroon pa rin ang bigat dito sa dibdib ko dahil sa nangyari kay Ate Jenny. Nang mapag-isa ko sa kwarto ko, dun ko ibinuhos ang luha ko. Naaawa kasi ako kay Ate Jenny at sa magiging anak sana nito na pamangkin ko. Natigilan ako bigla nang marinig ko ang galit na boses ni nanay. Nagagalit ito sa kapatid ko. Hindi ako makapaniwala, Marlon, na magagawa mong abandonahin ang magiging anak mo. Hindi ko naman po alam na buntis siya eh. Kung nalaman ko lang po sana… Sinabi mo na ilang beses kanyang gustong kausapin, pero ayaw mo siyang harapin. Baka yun ang dahilan. Wala na po tayong magagawa pa. Patay na po si Jenny. Wala man lang akong nakikitang pagsisisi sa'yo. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Bakit ba ako sinisisi niyo?
Sino ang dapat sisihin, Aber? Marami pang sinabi si nanay kay Kuya Marlon, pero nanatili na lang siyang tahimik. Kahit ako, siya ang sinisisi ko sa nangyari kay Ate Jenny. Ilang araw pagkatapos ng kumprontasyon na yon, kahit ako naging malamig na ang pakikitungo kay Kuya. Sa kabila kasi ng nangyari, wala pa rin pagbabago sa kanya. May ilang beses din na nakikita ko si Ate Jenny sa maraming lugar. Sa sobrang pag-aalala sa akin ni nanay, pinatingnan na ako sa isang albularyo para malaman kung bakit ako ginagambala ng kaluluwa ni Ate Jenny. Wala naman nakita sa akin ng manggagamot. Inakala ng mga magulang ko na dala lamang marahil ng sobrang pag-iisip ko sa nangyari sa babae. Alam kasi nila na malapit kami sa isa't isa, kaya labis ako naapektuhan sa nangyari rito. Muling kinausap ng mga magulang namin si Kuya nung dumating ito galing sa trabaho. Bakit hindi mo dalawin ang puntod ni Jenny? Humingi ka sa kanya ng kapatawaran. Baka sakali patahimikin na niya ang kapatid mo. Gustuhin ko man po. Hindi ko naman alam kung saan siya nakalibing eh. Hindi ko nga po nakilala ang pamilya niya nung nabubuhay pa siya. Ang alam ko lang ulila na siya. Hindi ba iisa ang probinsya ng tatay niyo? Bakit hindi mo siya puntahan? Baka meron pang kamag-anak na maaaring matanungan. Hindi pa po ako pwedeng lumiban sa trabaho. Alam niyo naman po na bago pa lang ako. Ay, kapag wala kang pasok baka pwede kang sumaglit. Sige po, Nay. Pupunta ko lang muna si Dindin sa kwarto niya. Napansin ko po kasi na iniiwasan niya ako eh. Nakatanaw ako sa labas ng bintana nang maramdaman kong may pumasok. Sa pag-aakala kong si nanay lang, hindi ako lumingon. May 1 linggo na kasi akong hindi lumalabas ng kwarto ko. Kahit dumalaw nung isang araw ang mga kaibigan ko, hindi ko man lang sila hinarap. Para bang nawalan na ako ng pag-asang mabuhay. Sabi ng albularyo na tumingin sa akin, nasa isip ko lang daw lahat yun. Dahil naaapektuhan ako ng sobra ng pagkawala ni Ate Jenny. Madalas ko pa rin matanaw si Ate Jenny na nasa labas ng bahay namin. Nakatingin sa akin, punong-puno ng galit at panunumbat ang mga titig niya. Minsan naiisip ko na baka sinusundo na niya ako. Nang marinig ko ang tikhim ni Kuya Marlon, dun lang ako lumingon. Ang tagal mo nang hindi lumalabas. Tignan mo, ang putla mo na oh. Wala naman akong gagawin sa labas. Anong wala? Bakit hindi kayo lumabas ng mga kaibigan mo? Ayoko. Baka makita ko lang si Ate Jenny. Kahit saan basta na lang siya nagpapakita. Para bang may gusto siyang sabihin. Nasa isip mo lang yun. Huwag mo na lang kasi siyang isipin lagi. Madaling sabihin yan kasi hindi ikaw ang pinagpapakitaan. Ano bang gusto mong gawin ko para bumalik ng dati mong sigla? Wala kang magagawa, Kuya. Hayaan mo na lang ako. Hindi pwede. Pati mga magulang natin labis na rin nag-aalala sa'yo. May sakit si tatay, baka mapano siya sa pag-aalala sa'yo. Nang lumabas si Kuya, napaisip din ako. Ayoko rin naman nag-aalala ang mga magulang namin nang dahil sa akin. Kaya kahit wala akong gana, lumabas na rin ako ng kwarto. Minsan sumama ako kay nanay sa palengke. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko. Pero nang pag-uwi namin, napansin ko na si nanay naman ang tila balisa at malalim ang iniisip. Bakit po, Nay? Wala lang to, anak. Baka napagod lang ako. Sigurado po kayo? Ang mabuti pa ayusin mo na lang tong pinamili natin. Magpapahinga lang ako. Mabuti pa nga po. Ako na pong bahala rito. Nasundan ko na lang na nag-aalalang tingin si nanay. Naupo na lang siya sa may sofa sa sala habang malalim pa rin ang iniisip. Kinabukasan habang nagluluto ako ng almusal namin, narinig ko na lang ang malakas na tili ni nanay sa labas ng bahay. Agad ko siyang pinuntahan at nadatnan kong nasa lupa habang takot na takot. Agad ko siyang dinaluhan at pinasok sa loob ng bahay. Kami lang ang nandun ng mga oras na yun dahil maagang umalis si tatay at Kuya Marlon. Kumuha rin ako ng tubig sa kusina
at iniabot yun kay nanay. Namumutla ito't nanginginig pa ang kamay. Nang kumalma si nanay, saka ako nagtanong. Ano po bang nangyari? Anak, nakita ko rin si Jenny. Sigurado kong siya yon. At sa palengke, parang nakita ko rin siya. Ho? Saan niyo po siya nakita? Sa labas ng gate, habang abala ako sa pag-awalis ng mga tuyong dahon, naramdaman ko na parang may nagmamasid sa akin. Paglingon ko, siya ang nakita ko. Bakit kaya pati sa inyo ay nagpapakita siya? Ano bang kailangan niya? Hindi ko alam, anak. Pero bakit sa atin lang siya nagpapakita? Bakit hindi sa kuya mo? Hindi kaya may gusto siyang iparating sa atin? Paano natin malalaman kung anong gusto niyang sabihin? Nang araw ding yon, nagtanong ako sa isang kaibigan kung may kakilala na maaaring lapitan para kumausap ng namayapa na. Mabuti na lang may kakilalang nanay ng kaibigan ko. Magaling di umano yun. Agad naming pinuntahan ang address na ibinigay sa amin ng kaibigan ko. Malayo na yun at medyo liblib na. Nagpaantay na lang kami sa tricycle na sinakyan namin dahil wala nang biyahe palabas ng sityo na yun. Isang matandang lalaking humarap sa amin. Agad nitong natukoy ang sadya namin. Sabi nito, ang mga nagpapakamatay ay hindi basta nakakatawid sa kabilang buhay. Nagpapagala-gala lamang daw ang kaluluwa nito. Maaaring yun daw ang dahilan kung bakit nagpapakita sa amin si Ate Jenny. May mga sinabi sa amin na pwede naming gawin para hindi na kami gambalain pa ng kaluluwa ni Ate Jenny. Pumunta rin kami ng simbahan para ipagdasal ang kaluluwa nito para matahimik na. Ngunit madalas pa rin ito magpakita sa amin ni nanay. Nung araw na nagpakita muli yun, lakas loob ko na siyang kinausap. Pero ganun na lang ang gulat ko nang bigla yung tumakbo palayo. Noon ko napagtanto na parang may mali. Hindi po kaya buhay pa si Ate Jenny? Ano ka mo? Buhay pa siya. Pero hindi ba sinabi ng kuya mo patay na siya? Naguguluhan na rin po ako. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan. Sabi kasi ng kuya mo, mismong kaibigan nila ang nakakita sa bangkay nitong nakabigti. Hindi ginagawang biro ang ganong bagay. Kausapin na lang po natin si kuya pagdating niya mamaya. Pareho kami hindi mapakali ni nanay hanggat hindi namin nakakausap si kuya. Mabuti na lamang hindi ito nag-overtime sa trabaho ng araw na yon. Kaya maagang umuwi. Pinaubaya ko na kay nanay ang pakikipag-usap. Sigurado ka bang patay na talaga si Jenny? Bakit niyo po naitanong ang bagay na yan? Sagutin mo na lang. Gaano ka nakakasiguro na patay na si Jenny? Sigurado po ako. Hindi magsisinungaling ang kaibigan ko. Tsaka may mga pinakita siya mga pruweba. Bakit po ba kailangan yung ungkatin ng pagkamatay ng tao? Kasi anak, iniisip namin ng kapatid mo na baka hindi pa siya patay. Yung nagpapakita sa amin ng kapatid mo ay si Jenny pa rin. Wala na po talaga si Jenny. Kalimutan niyo na kasi siya. Parang hindi na po kayo napaglalaroan ng imahinasyon niyo. Pero anak, hindi mo pwedeng baliwalain itong nangyayari. Nay, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na po natin pag-usapan si Jenny sa bahay na to. Pare-pareho lang po tayo maaapektuhan kung hindi po natin siya ibabaon sa limot. Hindi ako sang-ayon sa sinabi ni kuya. Pareho na lang muna kaming nanahimik ni nanay. Alam din kasi namin na nakokonsensya rin si kuya sa nangyari sa dating nobya. Kaya ayaw na nitong pag-usapan ng tungkol dito. Nang sumunod na mga araw, hindi na muli nagpakita si Ate Jenny. Hindi na rin namin binanggit pa ang pangalan nito sa bahay. Tama nga siguro si kuya. Kailangan na namin siyang ibaon sa limot. Dahil hindi na rin naman namin maibabalik ang buhay nito. Isang araw, napansin namin ang biglang pagbaba ng timbang ni kuya. Nangangalumata rin ito na para bang ilang gabi nang hindi makatulog. Ayos ka lang ba, Marlon? Oo, Nay. Marami lang po kasi akong trabaho. Baka naman napapabayaan mo ng sarili mo.
Kumakain ka ba sa tamang oras? Oo naman po. Hindi po ako pumapali ng oras ng pagkain. Magpa-check up ka kaya sa doktor. Nay naman, ano naman ang sasabihin ko? Wala nga akong nararamdaman sa katawan ko. Baka kasi meron ka ng iniinda. Hindi mo lang napapansin. Kung meron man po akong nararamdaman kakaiba sa katawan ko, ako na po mismo pupunta sa ospital para magpatingin sa doktor. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Kahit madalas kitang sermonan, alam mong mahal ko kayo ng kapatid mo. Nay, alam ko naman po yun eh. Hindi naman po ako nagtatanim ng sama ng loob sa inyo tuwing pinapagalitan niyo ako eh. Alam ko naman po na may mga pagkakamali rin ako eh. Hindi ko po magagawa magalit sa inyo ni tatay. Basta anak ka, kung may nararamdaman ka, magsabi ka lang. Sasamahan pa kita para magpatingin. Opo, Nay. Sige po, papasok na po ako sa trabaho. Nang mga sumunod na araw, bumalik naman sa dati ang sigla at pangangatawan ni Kuya. Kaya nawala ang pag-aalala ni Nanay na baka nga may iniinda tong sakit. Naisip din namin na dahil sa trabaho kaya nangangayayat ng husto si Kuya Marlon. Ako naman, nagpaalam ako kay Nanay na maghahanap na rin ng trabaho para makatulong sa gastusin sa bahay. Swerte naman na nakahanap ako ng trabaho malapit sa amin. Nakapasok ako sa isang resort malapit dito sa amin na bagong bukas lang. Dahil sa kaabalahan naming lahat, hindi na namin napapansin ang nangyayari kay Kuya. Isang araw, isang katrabahong tumawag kay Nanay para sabihin na isinugod si Kuya sa ospital. Bigla na lang daw itong bumagsak nang hindi nila alam ang dahilan. Agad sumugod sa ospital ang mga magulang namin. Wala naman nakitang sakit kay Kuya Marlon. Kaya ng araw na yon, pinauwi rin ito. Sabi ng katrabaho mo, pinapayagan ka naman daw na magpahinga muna kahit 1 linggo ng amo nyo. Sayang naman po yung pamamahinga ko rito eh. Wala naman po akong sakit eh. Narinig niyo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Mabuti na rin yung makapagpahinga ka. Inabuso mo rin kasi ang sarili mo. Alam mo ang anumang sobra, hindi rin maganda sa kalusugan. Alam ko naman po yun. Huwag mo munang isipin ang mga gastos dito sa bahay. Kaya naman namin yun ng tatay mo. Tumutulong rin naman ang kapatid mo. Oo nga po. Buti nga nakahanap siya ng trabaho dito sa malapit. Kaya nga tuwang-tuwa nga Hindi na raw siya mamamasahe at libre pa sila sa pagkain. Laking tipid din daw. Naging kainip-inip din kay Kuya Marlon ang pananatili sa bahay. Kulang na nga lang ay hilahin na nito ang mga araw para makabalik na agad sa trabaho. Pero kapansin-pansin ang pagbagsak ng katawan nito kahit malakas namang kumain. Kaya naman ng araw na bumalik ito sa trabaho, pinauwi rin ito ng amo. Ang ibinigay na dahilan sa kanya, baka hindi na raw makaya pa ang trabahong ibibigay rito dahil sa sobrang payat. Humpak na kasi ang mukha nito at nanlalalim na ang mga mata. Maputla rin ang balat nito. Kitang-kita na rin ang buto nito sa leeg. Ang mabuti pa ipapatingin ka na namin ng tatay mo sa doktor. May ipon pa naman kami rito. Wala naman po akong sakit eh. Ganon din pong sasabihin sa inyo ng doktor. Sayang lang po yung pera ninyo. Ipunin nyo na lang po para may panggastos kayo. Ano bang sinasabi mo? Bakit ka nang hihinayang Kalusugan mo na ang pinag-uusapan dito. Wala naman po kasi akong nararamdaman eh. Baka kung kailan meron ka nang nararamdaman, tsaka natin malalaman na malala na pala ang sakit mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ipapatingin ka namin. Walang nagawa si Kuya nang dalhin siya ng mga magulang namin sa ospital para ipatingin. Maraming pagsusuri ang ginawa sa kanya. Halos masaid ang ipon ng mga magulang namin. Pero hindi nila yun inalintana. Maging ako nag-abot din ng pagdagdag sa gastusin sa pagpapagamot dito. Pagkatapos nga ng 1 buwan na gamutan, hindi pa rin makita ko ano ba talagang sakit ni Kuya Marlon. Tuluyan na rin bumagsak ang katawan nito. Sobrang naaawa na ako sa kanya at maging sa mga magulang namin. Ano kaya ang sakit ng kuya mo?
Hindi po kaya kakaibang sakit na dumapo kay kuya? Kaya hindi makita ng mga doktor na tumingin sa kanya? Siguro nga, awang-awa na ako sa kuya mo. Alam ko nahihirapan na rin siya. Ayaw lang niya ipakita sa atin. Lagi po siyang kasama sa mga dasal ko tuwing gabi. Sana naman po ay gumaling na siya. Hindi ko isusuko ang kuya mo. Tuwing 3:00 ng hapon pumupunta si nanay sa simbahan para ipagnubi na si kuya. Araw-araw niya yung ginagawa para sa kagalingan ni kuya. Sa kabila ng aming sakripisyo at ginagawa para gumaling si kuya, tingin ko pa lalong lumalala ang kalagayan nito. Isang araw kinausap kami ni kuya. Gusto daw nitong pumunta sa simbahan at mangumpisal sa pare. Kaya naman dinala namin siya sa simbahan na malapit sa amin. Tuluyan na rin tinalikuran si kuya ng mga kaibigan niya at kakilala. Maging ang kanyang nobya na isang beses lang siyang dinalaw. Sa ganitong pagkakataon mo talaga makikilala ang mga taong nagsasabing mahal ka at mga kaibigan. Huwag mo na lang silang intindihin. Nandito naman kami eh. Kami ni nanay at tatay ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ang swerte ko talaga sa inyo. Kahit marami akong nagawang pagkakamali, nandyan pa rin kayo sa tabi ko. Kahit pa ulit-ulit ka pang magkamali, lagi pa rin kaming nasa tabi mo. Hindi kami magsasawa na alagaan ka. Hindi ko na rin napigilan ang pagpatak ng luha ko sa mga mata nang makita kong umiiyak si kuya. Hinagap ko ang mga kamay niya at mahigpit ko yung ikinulong sa mga palad ko. Nang makatulog si Kuya Marlon, saka lang ako lumabas ng silid niya. Naabutan ko ang mga magulang namin sa sala. Hindi pala pumunta sa tindahan si tatay. Madalas kasi siya ang nagbabantay at si nanay ay nandito na lang sa bahay. Nakatulog na ba ang kuya mo? Opo, Nay. Magluluto ako ng tinolang manok. Paborito niya yun eh. Dumadaing kasi ang kuya mo na hirap na siyang lumunok kapag walang sabaw ang kinakain niya. Ipagluto niyo na lang po siya kung anong gusto niya. Magdadagdag din po ako ng panggastos dito sa bahay para hindi kayo kapusin at mabili niyo ang mga gusto ni kuya. Pasensya ka na, iha. Alam ko na nahihirapan ka na rin dahil sa kalagayan ng kuya mo. Kung nahihirapan po ako, alam ko po na mas nahihirapan po si kuya. Kaya huwag niyo po akong alalahanin pa. Oo nga pala. Pupunta dito ang Tiyonggardo nyo. Kilala niyo naman siya, hindi ba? Nung huling punta niya dito mga bata pa kayo ni Marlon. Yung pong kapatid niyo na nasa Mindanao na nakatira? Siya na nga. Mahirap talaga sa magkakapatid kapag nagkaroon na ng sariling pamilya. Minsan magkakalayo na. Bihira na lang magkita. Kailan po ang dating niya? Sabi niya baka daw gabi na siya makarating dito sa atin. Byudo na rin pala ang tiyong mo. May 1 taon pa lang. Hindi na nga niya sinabi sa amin ng isa pa naming kapatid dahil napakalayo nga nang sa kanila at mahal talaga ang pamasahe pa uwi sa kanila. Kaya po ba siya pupunta dito para dalawin kayo? Oo, para madalaw niya kaming mga kapatid niya. Matagal na daw niyang plano ito, kaya lang daw nagkasakit ang asawa niya. Medyo may kaya ang napangasawa niya sa Mindanao. Malawak ang lupain ito doon. Siya na ang pinakaswerte sa aming 3 magkakapatid. Ang mabuti pa magluluto na ako ng maaga. Baka bigla na lang dumating yon. Tutulungan ko na po kayo. Siya lang po kaya ang darating? Baka siya lang. Nag-aaral pa kasi ang 2 mong pinsan. Nang humakbang si nanay patungo sa kusina, sumunod na ako sa kanya. Si tatay naman, nagsabi na babantayan na lang nito si kuya. Nang nasa kusina na kami, agad ko nang kinuha ang mga kakailanganin sa pagluluto habang naguhuntahan kami ni nanay. Sakto nga natapos nang lutuin ang tinolang manok nang may humintong tricycle sa tapat ng bahay namin. Si nanay ang lumabas at ako naman naghintay na lang sa may sala. Lumabas din si tatay sa kwarto ni kuya. Sinabi nitong nakatulog daw ulit ito pagkatapos humingi ng tubig. Ilang sandali lang pumasok na si nanay at isang lalaking matangkad. 2 kahon ng bitbit nito at isang malaking bag
Agad akong lumapit at nagmano rito. Noon ko napansin na malaki ang pagkakahawig nito kay nanay kumpara sa isa pang kapatid nila. Kinuha ko na rin ang 2 kahon na may kabigatan din. Ikaw na ba yan, Dindin? Aba, mas matangkad ka pa sa nanay mo ah. Kamukha mo nanay mo nung kaedad mo siya. Pareho kayong maganda. Salamat po. Maraming nga po nagsasabi na magkahawig kami ni nanay. Nasan nga pala si Marlon? May pasok mo siya sa trabaho ngayon? Nasa kwarto niya. Meron kasing sakit Ganun ba? Uso ngayon ang trangkaso kahit sa amin, ang daming may sakit. Hindi po basta trangkaso lang sakit ni Kuya Marlon, Chong. Kundi sakit po hindi namin alam kung ano ba talaga. Ano ka mo? Pwede bang pakipaliwanag nyo? Naku kuya, mamaya na lang natin yan pag-usapan. Kumain ka muna at magpahinga. Maghanda ka na din sa lamesa. Sige po, Nay. Mataman ang pagkakatitig ni Chong kay nanay. Nagtatanong ang mga mata nito sa mga magulang ko. Nanatiling tikom ang mga bibig nila. Kahit nung kumakain na kami ng hapunan. Nung tapos na ang hapunan, ako na lang ang nagligpit ng pinagkainan namin. Tulog pa ng mga oras na yun si Kuya Marlon, kaya hindi nadadalhan ng pagkain. Sumilip din sa kwarto ni Kuya ang tsuhin namin. Ano ba nangyari kay Marlon? Bakit siya nangayayat ng ganoon? Ang totoo niyan kuya, hanggang ngayon hindi pa namin alam ang sakit niya. Naubos na nga ang ipon namin sa pagpapagamot sa kanya, pero hindi pa rin namin nalaman ang totoo niyang sakit. Sinubukan niyo na bang lumapit sa isang albularyo? Albularyo? Sa tingin mo ba may sakit si Marlon? Walang sakit ang anak niyo, kundi binigyan siya ng sakit ng kung sino man. Kulang ba ang tinutukoy mo? Oo, ganun din kasi ang kinasawi ng asawa ko. Huli na nung malaman namin na may kumukulang pala sa kanya. Hindi na siya naagapan pa ng albularyo. Bakit ba hindi namin agad naisip ito? Na baka nga kinukulam si Marlon. Lalo't walang makita sa kanya ang mga doktor na tumitingin. Lagi na lang nilang bukang bibig na wala namang sakit ang anak namin. Nako, kailangan natin maghanap ng albularyo. Yung kayang labanan ng sumpang pinataw kay Marlon. Tingin ko malakas ang may gawa nito sa kanya. Gusto talaga siyang pahirapan ng husto. Matinding kilabot ang naramdaman ko nung marinig ko yun. Lalo ako naawa sa kapatid ko. Pero palaisipan sa aming lahat kung sino gagawa nun sa kanya. Sumagi sa isip ko na baka isa sa mga naging nobya ni Kuya. Bigla ko rin naisip si Ate Jenny. Dahil gabi na, hindi na namin napuntahan ang kilala naming albularyo. Malayo din kasi ang bahay nito. At kailangan may arkelahin kaming tricycle papunta sa bahay nito. Nung magising si Kuya Marlon, akala namin nagugutom na ito. Pero dumadaing ito na may masakit. Kapag tinatanong namin kung saan parte ng katawan nito ang masakit, hindi naman ito matukoy kung saan banda. Sumisigaw na rin ito. Awang-awa kami sa kalagayan nito habang sumisigaw na may kasamang pag-iyak. Mag-uumaga na nang kumalma si Kuya. Si tatay na lang muna nagbantay rito. Si nanay kasi kanina pa umiiyak. Nararamdaman na ng taong yun na meron nang nakakalam sa ginagawa niya. Kaya lalo niyang pinapahirapan si Marlon. Anong gagawin natin? Pinakamabisa pa rin ang taimtim na pagdarasal para sa kagalingan ni Marlon. Magtiwala lang tayo. Hindi niya hayaan na magtagumpay ang kasamaan. Kailangan niyo rin kausapin si Marlon na magpakatatag. Hindi ko na rin napigilan na mapaiyak. Nakakaramdam din ako ng matinding takot para sa kapatid ko. Pilit ko na lang nilalabanan ang negatibong pumapasok sa utak ko. Gaya ng sinabi ni Chong, nagdasal na lang ako para sa kaligtasan ng kapatid ko. Hindi pa man namamanaag ang liwanag. Lumakad na kami ni nanay para sunduin ang kilala naming albularyo. Pagdating sa bahay nito, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad na rin kaming bumalik. Pagdating sa bahay,
agad na pumasok ang matandang albularyo, nakilala sa pangalang Ka-Erning. Hindi po kaya isa sa naging nobya ni Kuya ang may gawa nito sa kanya? Yun din ang hinala ko, pero sino sa kanila? Kailangan makausap niyo ang isa sa kanila. Humingi kayo ng kapatawaran alang-alang kay Marlon. Ako na po ang gagawa. Kailangan niyang itigil ang pagpapahirap kay Kuya. Kahit nakakaramdam ako ng hiya noon, at dahil hindi naman ako naging malapit sa mga naging nobya ni Kuya, maliban kay Ate Jenny, kinapalan ko na lang ang pagmumukha ko. Ngunit lahat sila masaya na sa bagong buhay nila at sa bago nilang kapareha. Wala daw silang sama ng loob sa pakikipaghiwalay ng kapatid ko. Pagdating sa bahay, agad akong sinalubong ng inay ng mga tanong. Wala po silang kinalaman. Hindi sila ang may gawa ng pangungulam kay Kuya. Baka may nakaligtaan ka na puntahan. Wala po, Nay. Iisa lang naiisip ko. Si Ate Jenny. May posibilidad ba na makapangkulam pa rin kahit patay na? Malay po natin. Baka pwede. Imposibleng sinasabi mo, Iha. Maliban na lamang kung buhay pa siya. Paano po kung buhay pa talaga siya? Baka hindi totoong nagpakamatay siya. Lahat kami nakatuon ng mga mata nang biglang bumukas ang kwarto ni Kuya at iluwano ng albularyo. Kinausap kami nito na masyadong malakas ang itim na kapangyarihan ng mangkukulam na gumagawa ng pagpapahirap kay Kuya. Pero nangako ito na lahat gagawin para hindi tuluyang mapahamak ang kapatid ko. Sinabi pa nito, kailangan daw makita kung saan ang altar ng mangkukulam. Mas madali daw nilang matatalo kapag nalaman nila kung saan ito naglulungga. Oras daw na makita ang altar. Kailangan daw yun sirain. Nang masabi na lahat ni Ka-Erning ang mga gusto nitong sabihin, muli na itong pumasok sa kwarto ng kapatid ko. Lahat kami parang pinagsukluban ng langit ang mga itsura. Batid kasi namin na suntok sa buwan ang ipinagagawa sa amin ng albularyo. Dahil wala kaming ideya kung sino nagpapakulam sa aking kapatid. Habang tumatagal, lalong naghihirap si Kuya Marlon. Alam na di umano na mangkukulam na meron tumutulong sa amin para labanan ng sumpa. Kaya lalo nitong pinapahirapan ng kapatid ko. Dahil sa sunod-sunod na puyat ng mga nagdaang gabi, hindi ko na namalayang makakatulog ako sa mahabang upuan sa sala. Hindi ko din akalain na dadalawin ako ng panaginip. Puro puti daw ang nakikita ko. Nang biglang sumulpot sa harapan ko si Ate Jenny. Nang iyakapin ko siya, tumagos lang ako. Doon na ako napaiyak. Napakaganda nito sa suot na puting damit. Para itong anghel sa paningin ko. Nakangiti siya sa akin at merong sinabi. Kapag nagising ako, alalahanin ko daw ang sinabi niya. Mga yugyug sa balikat na nagpagising sa akin. Hilam din sa luha ang mga mata ko. Nang magmulat ako ng mga mata, ang nag-aalalang mukha ni Nanay ang nabungaran ko. Kailangan natin umuwi ng probinsya ni Tatay. Anong sinasabi mo? Nananaginip ka lang. Hindi po, Nay. Nakita ko sa panaginip ko si Ate Jenny. Wala na talaga siya, Nay. Kailangan natin umuwi sa probinsya. Nandoon ang mga kasagutan sa mga tanong natin. Pero anak, malala na ang kapatid mo. Hindi natin siya pwedeng ibiyahe ng malayo. Kahit ako na lang po ang pupunta. Bantayan niyo na lang po si Kuya. Pero Iha, hindi ka namin mapapayagang bumiyahe mag-isa. Ako na lamang sasama sa kanya. Maiwan na lamang kayo rito. Baka nandun ang altar na hinahanap natin. Huwag natin baliwalain ang panaginip ni Dindin. Minsan kasi ang mga panaginip ang nagbibigay din sa atin ng babala at nagtuturo ng mga bagay o tao na gusto nating makita. Nang araw na yon, bumiyahe na agad kami ni Chong sa probinsya ni Tatay. Kahit mahaba ang biyahe, hindi ako nakatulog. Basta na lang ako nakatanaw sa labas ng bintana. Pagdating sa bahay kung saan kami tumuloy, nagulat ang pinsan ni Tatay nang makita kami sa labas ng bahay.
Agad kong ipinaliwanag ang dahilan ng pagpunta namin doon at ang kalagayan ni Kuya. Nang sabihin nito na kilala nito si Ate Jenny at ang kakambal nito, labis ang gulat na naramdaman ko. Hindi ko kasi alam na may kakambal pala ang dating nobya ng kapatid ko. Ayon sa kwento ng pinsan ni tatay, magkaiba ang ugali ng kambal. Mabait daw si Ate Jenny, kabaliktaran ng kakambal nito. Kilala rin di umano ang pamilya nito bilang mangkukulam. Tingin daw nito, ang kakambal ni Ate Jenny ang nagmana sa itim na kapangyarihan ng pamilya nito. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad na naming pinuntahan ang bahay. Ang pinsan naman ni tatay ay hihingi daw ng tulong sa mga kababaryo at susunod na lang sa amin. Nasa tapat na kami ng bahay ni na Ate Jenny. Walang ilaw ang loob nun. May naaaninag lang kami na malamlam na liwanag na nagmumula sa nakasinding kandila. Maiwan ka na lamang kaya rito. Ako na lang ang papasok sa loob. Papasok din po ako. Gusto ko rin makaharap ang babaeng nagpanggap bilang si Ate Jenny. Kaya pala ibang pakiramdam ko sa kanya nung una kaming magkaharap. Para siyang estranghero. Ngayon alam ko na kung bakit. Kung ganon, tayo na. Kailangan na natin magmadaling hanapin ang altar. Nauna nang humakbang si Chong. Ako naman huminga ng malalim bago sumunod. Ramdam ko rin ang panginginig ng mga tuhod ko habang humahakbang. Pinihit na ni Chong ang seradura ng pinto. Tumambad ka agad sa amin ang amoy ng kandila. Ang sahig ay puno ng nakasinding kandila, pero wala ang altar. Nasaan kaya ang altar? Nakatago yung kung saan. Naalala ko yung sinabi ng albularyo na gumamot noon sa asawa ko. Hindi yun nakahantad. Maghiwalay po kaya tayo sa paghahanap para makita na natin ang altar na mangkukulam na yun. Masyado pong malaki ang bahay na to. Baka matagalan tayo. Hindi ka maaaring humiwalay sa akin. Kailangan kitang protektahan. Wala pong mangyayari sa akin. Magtatagumpay po tayo. Sige, pero mag-iingat ka ha. Sumigaw ko lang ng malakas kapag nalagay ka sa panganib. Kung sakali man na makita mo yung altar, sirain mo kaagad ito. Huwag ka magdadalawang isip na sirain to. Huwag kang magpapalin lang sa makikita mo. Tumango lang ako kahit hindi ko maunawaan ang huli niyang sinabi. Sa ikalawang palapag ako unang nagpunta. Si Chong naman ay balak isa-isahin ang kwarto sa ibaba. Nasa taas na ako nang marinig kong may dumating. Agad ako huminto at pinakinggan ang usapan ni Chong at ng bagong dating. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Bawiin mo na lamang ang sumpang ibinigay mo kay Marlon. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tanda. Umalis ka na bago may masamang mangyari sa'yo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo binabawi ang sumpa. Ang kulit mo rin, tanda, no? Tama nga ang sinabi nila na napakalayo ng pag-uugali mo sa kakambal mong si Jenny. Anong sabi mo? Kilala mo ang kakambal ko? Pero ako si Jenny. Alam mong hindi. Matagal na siyang patay. Tumahimik ka, tanda! Nakarinig ako ng kalabugan at sigaw sa baba kaya sumilip ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung paano pagkakalmutin ng babae ang tiyuhin ko. Nakakuha pa to ng bote at hinataw yun sa ulo nito. Doon ako napasigaw at akmang tutulungan si Chong. Huwag mo na akong intindihin. Hanapin mo na lang ang altar. Magmadali ka na! Sandali akong parang itinulo sa kinatatayuan ko. Nagdadalawang isip ako kung susundin ko bang utos na ito sa akin. Nang akma naman akong lalapitan ng babae, humarang si Chong dito kahit duguan ng ulo. Doon ako natauhan. Umakyat muli ako at saka ko hinanap sa mga silid na naroon kung nasa ng altar. Ngunit lahat ng silid na naroon ay walang laman. Hindi kaya nasa baba ang altar? Dali-dali ako muling bumaba. Naabutan ko si Chong Gardo na walang malay sa sahig. Wala rin sa paligid ang babae. Nang matiyak kong humihinga pa si Chong,
Iniwan ko to sandali para hanapin ang altar. Pero lahat ng silid ay wala ring laman. Halo-halo nang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Napapasabunot na lang ako sa sariling buhok. Parang gusto ko na rin magsisigaw kung hindi lang ako nag-aalala na marinig ng babaeng yun. Muli akong lumabas pero sinalubong na ako ng babaeng nanlilisik ang mga mata. Kami naman ang nagpambunok. Kakaibang lakas nito. Para bang punong-puno yun ng enerhiya. Isinalya niya ako sa cabinet na naroon. Sa lakas ng pagkakabalibag niya sa akin nasira yun. Tumambad sa akin ng maliit na altar na may iba't ibang santo. Ito na ba ang altar? Bago ko pa masagot ang sarili kong tanong, muli na naman akong isinalya nito. Halos magdilim na ang paningin ko. May bahagi na rin sa bahay na nasusunog dahil sa mga kandilang natumba. Sa di kalayuan, nakakita ko ng kapirasong tubo. Agad ko yung dinampot at saka inihampas sa babae. Siya naman na natumba. Nang mga oras na yun nagkamalay na rin si Chonggardo. Itinuturo nito sa akin ang altar na maraming santong nakapatong. Nilapitan ko yun at saka sumulyap kay Chong. Tinanguan niya ako na tila sinasabi na gawin ko na. Ramdam ko na rin ang mainit na apoy na tumutupok sa buong kabahayan. Nang sulyapan ko ang babae, nagkakamalay na rin ito. Hinawakan ko ng mahigpit ang kapirasong tubong hawak ko. Saka yun malakas na hinataw sa mga imahe na nasa harapan ko. Narinig ko pang malakas na sigaw ng babae. Sinigurado kong walang matitira na buo sa mga yon. Nang matiyak na sira ng altar, saka ko nilapitan si Chong. Saka ko inakay palabas sa nasusunog na bahay. Nakarinig din kami ng mga paparating na mga tao. Ang pinsan ni tatay at mga kasama nito ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy. Pero tuluyan na nasunog ang bahay at naging abo. Wala rin silang nakuha na katawan ng tao. Naniniwala ang iba na baka nakatakas ang kakambal ni Ate Jenny. Si Chong naman nadala namin sa ospital. Tinahidi ng sugat nito sa ulo. Kinabukasan umuwi na rin kami sa bahay. Pagdating namin, agad kaming sinalubong ng mga magulang ko. Anak, mabuti nakauwi ka na. Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Konting galos lang ito. Anak ko, pinabilib talaga ako nitong anak mo. Hindi ko akalaing napakatapang pala. Yan ang nagmana sa tatay natin. Malakas ang loob. Basta po para sa pamilya, gagawin ko ang lahat. Si kuya po pala, kamusta na siya? Magaling na siya. Nagpapalakas na lang siya. Akala nga namin mawawala na siya sa atin. Mabuti na lang na iligtas mo siya. Pupuntahan ko na lang po siya. Naiwan naman si Nanay at Chong sa sala. Wala noon si tatay at hinatid ang albularyo. Pagpasok ko sa silid, nakaupo na si kuya sa higaan niya. Gumuhit agad ang ngiti niya nang makita ko. Inilahad pa nito ang kamay. Mabuti naman nakauwi ka na. Miss na kita. Ako rin kuya. Talaga bang magaling ka na? Oo. Salamat sa iyo ha. Ikinuwento na sa akin ni nanay ko anong ginawa mo. Nung mawala ang sakit ko, narinig kong sinabi ng albularyo na nagawa mong ang sirain ng altar na kumukulang sa akin. Alam ko ginabayan tayo ng Panginoon para magawa kong talunin ang babaeng yon. Salamat sa iyo. Utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko. Kahit tuluyan ng gumaling si kuya, hindi agad siya pinabalik sa pagtatrabaho ng mga magulang namin. Tinulungan ko rin siya na mahanap ang puntod ni Ate Jenny. Swerte naman nakita namin ang kaibigan nito. Tinuro sa amin kung saan nakalibing si Ate Jenny. Pagdating sa sementeryo, nakahiwalay ang puntod nito sa karamihan. Ayon sa tagapangasiwa ng sementeryong yun, nakahiwalay daw talaga ang mga puntod ng mga namatay sa pagpapatiwakal dahil naniniwala sila
na hindi yun kailanman makakatawid sa kabilang buhay. Hindi daw maaaring isama sa mga puntod na normal ang ikinamatay. Kung nasan man kayo ng magiging anak natin, sana mapatawad mo na ako. Hindi ko kasi alam. Patawarin mo ako. Likas na mabait si Ate Jenny. Alam ko matagal ka na niya napatawad. Siya nga ang tumulong sa akin eh. Siya ang nagturo kung nasa ng altar. Hindi ko siya makakalimutan habang nabubuhay ako sa mundong to. Maging aral na sana to sa'yo, kuya. Oo, pangako. Hindi ko na paglalaruan ng damdamin ng mga babae. Bago kami umalis sa sementeryong yon, nag-alay muna kami ng dasal. Nilinisan na rin namin ang paligid ng puntod nito. Matataas na kasi ang mga damo. Nangako pa si kuya na sa pagbabalik, tataniman niya ng mga halamang namumulaklak ang paligid ng puntod nito. Nang makita na madilim na ang kalangitan, nagmamadali na rin kaming umuwi para hindi abutan ng malakas na buhos ng ulan. Kinabukasan nagpaalam na rin si Chonggardo na uuwi na sa kanila. Sana madalaw niyo ko ron. Hihintayin ko kayo ha. Asahan niyo na po na dadalawin namin kayo doon. Salamat po na marami sa tulong niyo sa akin. Wala yun, iho. Maging aral na sana sa'yo ang nangyari. Kinatisin mo rin mabuti ang mga nakikilala mo, lalo't mga babae. Huwag ka magmamadali, bata ka pa naman eh. Opo, tatanda ko po mga sinabi niyo. Pagkatapos ni kuya magpaalam, ako naman ang nagpaalam kay Chonggardo. Ginulo pa nito ang buhok ko sabay tapik sa balikat. Hinatid pa namin si Chong sa naghihintay na sasakyan na maghahatid dito sa pier. Nang mga sandaling yon, napag-isip-isip ko, hindi man kami araw-araw sagana, maswerte pa rin kami dahil buong pamilya ko at may mabubuti kaming mga magulang. Napakabuti sa amin ng Diyos. Wakas.